Joy to the Lord, all you nations. Come before him singing for joy. Serve the Lord, serve the Lord. Come before him singing for joy. Sing to the Lord with shouts of joy. Let all creation rejoice. Come join the song of praise to our God. He is the Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ng ating mahal na ina na nagpakita kay Saint Catherine Labour. Tinatawag nating The Miraculous Medal. Papasalamat tayo sa Diyos dahil binigay niya ang mahal na ina sa atin na walang sawang nagdarasal para sa atin. At ang medalyon na ito ay isang totoong tanda ng kanyang paggabay, ng kanyang pagmamahal sa atin. Marami ang gumaling sa kanilang sakit. Marami ang nakatanggap ng kapayapaan. Marami ang nagbago dahil sa kanilang pananalangin gamit ng medalyon na ito. Kaya tayo din ay lumalapit, nagpapakumbaba, tinataas natin ang ating mga iba't ibang kahilingan. Magtiwala tayo na nandiyan ang ating mahal na ina si Maria na walang sawang nakikiusap para sa ating mga pangangailangan. At para tayo ay makita minsan pa karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, hingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, kaming gumugunita sa mahal na Birhen Maria ay humihiling na iyong pagbigyan, pakundangan sa kanyang pagdalangin, upang kami pagindapating tumanggap mula sa abot-abot na kaloob mo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, nakita si Daniel nang nananalangin ng kaniyang mga kaaway. Kaya't dali-dali siyang isinumbong sa hari. Ang sabi nila, "Hindi po ba't naglagda kayo ng kautusan na sa loob ng 30 araw ay walang mananalangin sa sino mang Diyos o tao, liban sa inyo, at iahagis sa kulungan ng mga leyon ang sino mang lumabag dito?" Sumagot ang hari, "Ayon sa kautusan ng Medya at Persya, hindi mababago ang kautusang nilagdaan ko." Sinabi nila, "Mahal na hari, si Daniel po na isa sa mga bihag mula sa Huda ay lumalabag sa inyong kautusan at 3 beses pa po kung manalangin araw-araw." Nang malaman ito ni Haring Dario, nabalisa siya at maghapong inisip kung paano maililigtas si Daniel.
Nang magkaroon uli ng pagkakataon ang mga kaaway ni Daniel, lumapit ang mga ito sa hari at sinabi, "Alalahanin ninyo, mahal na hari, na di maaaring baguhin ang alinmang kautusan sa Medya at Persya. Dahil dito, iniutos ni Haring Dario na ihagis si Daniel sa kulungan ng mga leyon. Ngunit sinabi niya rito, naway iligtas ka ng Diyos na pinaglilingkuran mo ng buong katapatan." Ang pintuan ng kulungan ay tinakpan ng isang malaking bato. Tinatakan ito ng pantatak ng hari at ng kanyang mga ministro para hindi mabuksan ng sinuman. Ang hari naman umuwi sa palasyo. Magdamag siyang hindi makatulog. Hindi siya tumikim ng pagkain at ayaw niyang paaliw. Kinabukasan, maagang nagbangon ang hari at nagmamadaling pumunta sa kulungan ng mga leyon. Pagdating doon, malungkot siyang tumawag. "Daniel, tapat na alipin ng Diyos na buhay, iniligtas ka ba niya sa mga leyon?" Sumagot si Daniel, "Mabuhay ang kanyang kamahalan! Hindi po ako naano pagkat ang bibig ng mga leyon ay pinatikom ng mga anghel na sinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito pagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagagawang masama laban sa inyo. Dahil dito, labis na nagalak ang hari at ipinahango niya si Daniel sa kulungan ng mga leyon. Nang siya'y maiahon, wala silang nakita kahit bahagyang galos sa katawan ni Daniel. Ang lahat ng may kinalaman sa pagkahagis kay Daniel sa kulungan ng mga leyon ay ipinahagis doon ng hari, pati ang kanilang sambahayan. Hindi pa sila halos sumasayad sa kulungan, ay nilapa na sila ng mga leyon. Pagdating sa palasyo, sinulatan ni Haring Dario ang lahat ng lahi, wika at bansang kanyang nasasakupan. Anang sulat, sa lahat ng kinauukulan, iniuutos ko sa lahat kong nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel. Siya ang Diyos na buhay at maghahari magpakailanman. Hindi mawawasak ang kanyang kaharian at mananatiling habang buhay ang kanyang kapangyarihan. Siya'y nagliligtas. Gumagawa siya ng mga kababalaghan sa langit at lupa. Iniligtas niya si Daniel sa mga leyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilait, papurihan ang poon, magpakailanman. Dakilahit papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga hamog at ulan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilahit papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, graniso at ginaw. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilahit papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, yelo at niebe. Awitan siya ng papuri at dakilain
magpakailanman. Dakilahit papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga araw at mga gabi. Awitan siya ng papuri at dakilain, magpakailanman. Dakilahit papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, liwanag at kadiliman. Awitan siya ng papuri at dakilain, magpakailanman. Dakilahit papurihan ang poon magpakailanman. Alleluia, 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 alleluia. Naririto, malapit na ang ligtasang pag-asa upang ating matamasa. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanya mga alagad, kapag nakita ninyong kubkub na ng mga hukbo ang Jerusalem, talastasin ninyong malapit na ang pagkawasak nito. Dapat tumakas sa kabundukan ang mga nasa Judea at umalis ng lungsod ang mga naroon. Huwag nang pumasok doon ang mga nasa kabukiran, sapagkat ito ang mga araw ng pagpaparusa. Bilang katuparan ng mga nasasaad sa kasulatan, kawawa ang mga nagdadalang tao at nagpapasuso sa mga araw na iyon, sapagkat darating ang malaking kapighatian sa lupaing ito at ang puot ng Diyos sa bansang ito. Mamamatay sila sa tabak at dadalhing bihag sa lahat ng bansa. At ang Jerusalem ay magiging busabos ng mga hintil hanggang sa matapos ang panahong tinakda sa mga ito. Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan, sa mga bituin, sa lupa at sa mga bansa, at ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyang ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong yun, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapaap. May dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas ninyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po. Ang Miraculous Medal ay isa po sa mga pinakasikat na sacramental o gamit ng ating pananampalataya. Liban po sa Rosario, sa Krus o sa Benedictine Medal, karamihan po sa ating mga Katoliko ay mayroong Miraculous Medal. Pinipin po ito sa mga sanggol ng kanilang mga magulang. Ang iba naman po sinasabit bilang pendant. Lalo pong sumikat ang Miraculous Medal noong nanalo po ng gold medal si Hidalyn Diaz sa Olympics. Naalala niyo po ba? Dahil ang kwento, nagdebosyon daw po si Hidalyn sa mahal na ina ng Miraculous Medal.
At paniwala po ni Hidalin na ito yung nakatulong sa kanya, kaya nagwagi siya. Siya'y nagtagumpay sa paligsahan. Pero ang tanong, bakit nga ba sikat na sikat ang miraculous medal? Ano po ba ang kwento nito? Bakit ba naging tanyag ang miraculous medal? Hindi lang po ito dahil nauso, hindi rin po ito lucky charm sa ating mga Katoliko, pero nakilala po ang miraculous medal kasi totoo po ang kwento nito. Noong pong 1830 sa Paris, France, nagsimula po ang kwento ng miraculous medal. Ito po ay nag-umpisa sa isang simpleng madre. Ang pangalan po niya ay si Sister Catherine Labour. Isa lang po ang ninanais ni Sister Catherine. Ang makita daw niya harap-harapan ang ating mahal na ina, si Maria. Dahil mahal na mahal niya si Maria. Nagulat daw po itong madre dahil isang gabi, merong isang maliit na bata, isang anghel, na gumising sa kanya. At sabi ng bata, Sister, halika, hinihintay ka ni Mama Mary sa chapel. Dali-dali po na bumangon si Sister Catherine at pagdating nga niya sa chapel, madilim, tahimik, pero amoy langit. At nandoon po, nakita niya si Mama Mary. Maliwanag ang kanyang itsura, nakaupo at ngumingiti sa kanya. At sabi po ng ating mahal na ina sa kanya, God wishes to give graces to those who ask. Come to the foot of the altar, and there graces will be poured on all who ask with faith. Yun po ang sikreto para tayo ay makatanggap ng grasya. Una, kailangan nating humingi. Pangalawa, kailangan nating lumapit. Pero pangatlo, kailangan nating maniwala at manalig. Amen? At ilang buwan daw po ang lumipas, nagpakita po paulit-ulit si Mama Mary kay Saint Catherine. At ngayon, iba na po yung kanyang itsura. Doon sa mga susunod na pagpapakita ng ating mahal na ina, makikita mo ang ating mahal na ina nakatayo sa ibabaw ng mundo. Meron pong sinag na lumalabas sa kanya mga kamay. At nakasulat po doon sa baba ang mga salitang, O Mary, conceived without sin, pray for us who recourse to you. At inutos daw po ng ating mahal na ina na magpagawa ng mga medalya para sa mga mahawak nito at magsusuot nito ay makakatanggap ng grasya. Tatlo pong paalaala sa atin kung tayo man po ay hahawak o magsusuot ng miraculous medal. Una, ang miraculous medal po ay simbolo ng pagmamahal ng ating mahal na ina, si Maria. Ang medal pong ito ay hindi lang bakal. Ito po ay puso talaga ng ating mahal na ina. Isang puso ng inang nagmamahal at nag-aalaga sa atin. Kaya nga po kung isusuot nyo ang medal na ito, para bang sinasabi ng ating mahal na ina sa atin, anak, huwag kang matatakot. Kahit na anong mangyari, kasama mo ako. Hindi mo kailangan maging perpekto. Hindi mo kailangan maging banal agad. Ang kailangan mo lang, maniwala ka sa ating mahal na ina na nagdarasal para sa atin. Pero pangalawa, tandaan niyo po, kung magsusuot ka man ng miraculous medal, na yung medal na yan ay ang daluyan ng himala ng Diyos. Pagkatapos daw po na maipagawa ang miraculous medal, nung panahon ni Saint Catherine, kumalat po ito sa buong France. At doon po nagsimula yung mga sunod-sunod na milagro. Yung mga may sakit, biglang gumaling. Yung mga makasalanan, na-convert. Yung mga naghihinakit, nawala ang kanilang galit. Merong mga natutong magpatawad. Merong mga nagugulo ng kaisipan, naging payapa. At marami po na umalis sa simbahan ang bumalik at natutong magtiwala muli. Kaya dito po nagumpisa na tinawag ng mga tao tong medalyon bilang the miraculous medal. Pero alam niyo po ba, ang pinakamalaking himala ay hindi lang po yung mga gumaling sa kanilang pangangatawan, o hindi yung mga gumaling sa kanilang problema sa puso. Ibig sabihin, yung mga dating malayo sa Diyos ay biglang napalapit. Ang pinakamagandang milagro ay yung sa pamamagitan ng medalyang ito ay yung mga nawawala ay nakauwi muli sa Diyos. Kaya kung gusto mong makatanggap ng himala, umpisahan mo sa pagsusuot sa paghahawak ng miraculous medal ng ating mahal na ina. Pero pangatlo at kahuli-hulihan, ang miraculous medal po ay tanda na meron tayong isang mabuting Diyos. Hindi po talaga si Mama Mary
ang dahilan ng mga milagro. Kung hindi, si Jesus pa rin. Pero ang ating mahal na ina, ang dahilan kung bakit ang mga milagro ay mabilis na dumarating. Remember, when the Son says no, our Blessed Mother will say please. And when the Blessed Mother says please, the Son, our Lord Jesus, cannot say no. Kung minsan meron tayong mga panalangin na hinihingi, sasabihin ni Jesus, hindi. Pero ang mabuting balita, nandyan ang ating mahal na ina, nakikiusap. At kapag ang ating mahal na ina ang nakiusap, hindi masasabi ng kanyang anak na hindi. Papayag at papayag pa rin ang ating Panginoong Yesukristo basta't ang kanyang mahal na ina ang humiling dahil ganyan niya kamahal ang ating mahal na ina. Kaya po sikat ang Miraculous Medal kasi ito ay paalaala na napakabait, napakabuti ng Diyos sa atin. Gitna ng ating mga pagkukulang, patuloy pa rin ang pagpapala niya sa atin. At ang Miraculous Medal ay isang tanda na matyagang nananalangin at nagdarasal ang ating mahal na ina para sa ating lahat. Kaya kahit na paulit-ulit ka nagkakamali, ang ating mahal na ina ang lumalapit pa rin sa kanyang anak para ipagdasal ka. Hindi tayo dinadala ni Maria sa kanya. Dinadala tayo, inaakay tayo ni Maria kay Jesus. Kamukha nung kanyang sinabi sa kasalan sa Kana, kailangan nating gawin ay sundin natin ang lahat ng pinapagawa ni Jesus sa atin. If you want to have miracles in your life, do whatever Jesus tells you. Every time you touch the Miraculous Medal, we are reminded of that same voice. Sinasabi sa atin, anak, sumunod ka lang kay Jesus. Hindi ka mapapahiya at ikaw ay pupunuin niya ng umaapaw na grasya. Sana po wag nating isipin na isang alahas ang Miraculous Medal. Kung hindi, isang paanyaya sa buhay pagpapakabanal. Na kapatid, ang Miraculous Medal po ay sikat at tanyag hindi dahil nagmimilagro lang ito. Kung hindi, ito ay naging tanyag dahil sa lahat na nagsusuot dito, paulit-ulit na pinapaalala ng ating mahal na ina na mahalin natin si Jesus, ang kanyang anak, ang ating buhay, ang ating daan, ang ating katotohanan. At kung tayo ay malapit sa Kanya, tayo ay ihahatid ng Kanyang anak mula sa buhay na ito hanggang sa buhay na walang hanggan. Ang medal pong ito ay hindi lang simpleng bakal. Kapag ito ay nabasbasan, kapag sinusot mo, hinahawakan mo na may pananampalataya, ang medal na ito ay nagiging iyong sandata, iyong saksi, at diyan mo mararanasan ang yakap ng langit. Kaya sa banal na misa pong ito, pasalamat tayo sa ating mahal na ina dahil sa Miraculous Medal, binibigyan tayo ng tanda ng kanyang walang sawang pagmamahal. Hilingin po natin, sana turuan pa tayo na manampalataya, na manalig sa Diyos. Kahit na tayo'y nalulungkot, nahihirapan, at merong mga problemang pinagdadaanan. At dito natin mararanasan, hindi ka lang makakaranas ng himala, kung hindi, magkakaroon ka din ng kapayapaan sa iyong kaluluwa. Kaya sabihin po natin, O Maria, aming mahal na ina, turuan mo kami maging buhay na medalyon din, maging mapagkumbaba, mapagmahal, at maging tapat sa Diyos hanggang wakas. O Mary, conceived without sin, pray for us who recurs to you, now and forever. Amen. Tumayo po tayo habang nagtitipon tayo upang ipagdiwang ang misteryo ng kaligtasan. Bumaling tayo sa Diyos Ama na may pananalig at hingin ang kanyang awa. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang bayan ng Diyos, naway maakit sa pananalangin at pagsisisi habang umaasa sila sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga namumuno sa ating lipunan, naway makita ang kaaway ng Diyos na gumagalaw sa mga pangyayari sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway tumingin sa kinabukasan ng may pag-asa at lakas ng loob. Manalangin tayo sa Panginoon.
Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang mga panalangin ng iyong bayan at tulungan mo kaming yakapin ang hamon ng krus sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inialay namin sa iyo mga handog na ito bilang pagtanaw na utang na loob. Ngayon aming pinagdiriwang ang paggunita sa ina ng iyong anak. Marapatin mong maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog upang mapakinabangan kami sa iyong ibayong pagtubos, upang makapakinabang kami sa iyong bayong ipagtubos. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala maging ina ni Jesucristo, ang mahal na Birhen nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkulin. Umalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit na papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na paninito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu,
Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, si Saint Catherine Labour, na namuhay dito sa daigdig, nakalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Hindi ako
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap na pakundangan sa paggunita namin sa mahal na Birhen Maria. Marapatin mo kami makadulog sa iyong piging sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Di po ba laking tuwa natin kung tayo ay makatanggap ng medalya? Kapag ikaw ay nanalo sa paligsahan, sa contest, magkaroon ka ng medal, unforgettable experience yan. At very proud, sigurado kayo mga magulang kung sinasabitan ng medalya ang inyong mga anak, di po ba? Pero yung tuwa na yon, panandalian lang. Bigyan mo lang ng ilang oras, ilang araw, makakalimutan mo na, mawawala yung saya. Yan yung naranasan po ni Mike Tyson. Kahit na ang dami po niyang mga belt, kahit na naging champion siya, nung tumanda siya, sabi niya, walang kwenta mga yan. Maaari nung ako'y bata-bata pa, may kahulugan sila, pero ngayong matanda na ako, wala nang kwenta ang mga yan. Kailangan nating maunawaan, kapatid, na tayo ay nakakagawa ng mga mabubuti, kamanghamanghang bagay. Hindi lang dahil tayo ay malakas, kundi meron tayong isang Diyos na malakas na tumutulong sa atin. Ang mabuting balita, kahit wala ka pang ginawa, binibigyan ka ng medalya ng Diyos. Di ba? Di ka naman sumali sa contest, di ka man nag-aral, pero binigyan ka ng miraculous medal. Hindi lang basta't anong medal, naghihimalang medalya. Dahil ang medalyang ito ay pagmamahal ng ating mahal na ina. Ito po ay tanda ng kabutihan ng Diyos na hindi nang iiwan sa atin. Kaya kung hahawakan natin ito na may pananampalataya, masa tayo na tayo ay makakatanggap ng pagpapala at milagro galing sa Diyos. Kilalanin natin araw-araw kung gaano kabuti ang Diyos sa atin. Kilalanin natin ang pagmamahal ng ating mahal na ina. At lahat ng iyong inaalala, mawawala, mapapalitan ng kapayapaan. Lahat ng lungkot mo, mawawala, mapapalitan ng tuwa. At araw-araw, ikaw ay mabubuhay na may pag-asa. Kung wala pa po kayong miraculous medal, please, limos po kayo, pabendisyon niyo po, hawakan niyo po, magdasal kayo ng Hail Mary kung kayo po ay naguguluhan, napapagod na, o meron man kayong problema pinagdadaanan. Iwala po kayo kung sa mga ibang tao nakapaghimala ang medalyon na ito, kahit din sa iyo, makakatanggap ka din ng milagro at himala galing sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.